Hello everyone, for today's video, magluluto lang po ako ng aming lunch at dinner. Simpleng ulam lang po ito, gulay. Bago ang lahat, nagsaing muna ako at namitas ng malunggay. Kaya ako naisipan na magtanim ng mga gulay guys, at yung simpleng pamumuhay ang aking pinapakita sa aking anak para naman ay matuto siya habang maliit pa siya, ay nakikita niya at ma-appreciate niya yung mga ganitong klaseng pamumuhay, dahil hindi natin alam ang future. So at least kung maranasan niyang maging simple, kung may pagkakataon na mag-struggle siya, ay kakayanin niya dahil alam na niyang mamuhay ng simple. Umiikot lang ang mundo, parang ang buhay natin ay parang gulong na umiikot din. So kung sa ngayon na nasa ibabaw pa tayo, baka bukas ay nasa ilalim na, 'di ba? So kung saan man tayo magpunta, ay palagi nating ilagay yung paa natin sa lupa. Meron din akong natanggap na talbos ng kamote at itong butternut squash, kaya sinama ko na po siya sa aking lulutuin today. Nagpasalamat naman ako dahil marami akong mga kaibigang Pilipino dito na ganito din, mahilig magtanim. So ayan, nagbibigayan lang po kami ng gulay. Pero itong cabbage ay nabili ko lang sa tindahan. Ang isasahog ko pala dito sa aking ginataan ay itong mga tuyo. So bago ko po siya sinama dyan, ay hinihimay ko muna at ginisa ko sa konting olive oil. At saka ako nagisa ng mga sibuyas, luya at yung bawang natin. Tapos kaya konti lang yung oil natin ay dahil yung ginawa kong homemade tomato sauce, super oily po siya guys, dahil nga ang daming olive oil na aking nilagay. Kaya tama lang po yan. Nagdagdag lang din ako ng fresh tomatoes. At yung bell pepper na leftover sa fridge ay sinama ko na rin para hindi masira. At tsaka ako naglagay ng mga asin, paminta at yung garlic powder. At nilagyan ko na siya ng gata guys. Pero nakulangan ako, kaya nagdagdag din ako ng more gata at nilagay ko yung butternut squash dahil nga yun ang pinaka matagal maluto. Nag-add lang din ako ng tubig at yung malambot na yung butternut squash, nilagay ko na yung mga gulay isa-isa. Ito naman talaga ang aking kinagisnan. Nung minsan lang kami makakain ng mga karne. So gulay-gulay lang. Mas healthy pa nga tayo doon sa bukid dahil medyo malayo tayong magkasakit. At ayan, mabilis lang po siyang naluto. Kaya lang yung asawa ko hindi kumakain dahil nalagyan ko po siya ng tuyo. Na-mention ko naman yan sa previous videos ko na ang asawa ko ay hindi kumakain ng ng isda at hindi rin siya kumakain ng shrimp. At ayan na, kami na nga na yung anak ko ang kumain nito. Thankful talaga ako na yung anak ko hindi super pihikan sa pagkain. Kumakain siya ng mga Filipino food na aking ini-introduce sa kanya. At pagkatapos namin kumain ay pumunta na din ako doon sa bakuran at nagwawalis. Yung ginamit kong walis dyan, yung blower lang para hindi na ako magyuyuko dahil masakit yung likod ko. So ayan, napabilis po ang ating paglilinis. Thank you guys for watching.